So eto mga kababayan, actually interview po yan ni Boying Rimulya, ni Corina kay Boying Rimulya. Diyan po sinabi ni Corina na actually 3 senators daw itong aarestuhin, December 15, 16. Pero sabi nga ni Corina, either Jinggoy at Bong Revilla. Sabi naman ni Boying, nanggaling sa'yo yan, hindi yan galing sa akin. As what you've said, no, nanggaling sa'yo, hindi sa akin. So, alam nyo na, mga kababayan, kung sino itong dalawang malaking isda or big fish. Ito ang sinasabi kadalasan mga kababayan sa mga kasabihan. Oh, may dalawang isda daw arestuhin. Sino ba yan? Mga dalawang malalaking isda na yan, Kemirot Keme. Oh, alam nyo na. Nako, mga kababayan, sabi pa naman ni Boying, December 15, 16, maglalabas na ng warrant. Si PBBM nga, wala pang December 15, 16, nagpapa-aresto na ng mga district engineer. Oo, nako, sunod-sunod na to mga kababayan. First batch, second batch, third batch. Yung fourth batch dito mga kababayan, yung mga malalaking isda na talaga. Ay, nako. So, yun po yun mga kababayan. Tama yan, Ken. Kantahin mo ang Golden, the Demon Corruption Hunter. The Demon Corrupt Hunter. So, klarong-klaro mga kababayan, yung I am hiding like I'm shining like a boy bee. I'm holding up, mga kurap, rap. Nako, hindi ko talaga makalimutan. Sino kaya yung senador na bibigay ng tip na 200 to 300,000 sa isang pok-pok na artista? How about Sara Diskaya, Kent? Ay nako, si Sara Diskaya nakamanhunt na din mga kababayan. Hinahanap na po si Sara Diskaya ngayon. Hindi natin alam kung nasaan siya. So ito pa mga kababayan. Ang ating sunod na pag-uusapan, mga kababayan, ay patungkol dito, mga kababayan, kay Solicitor General, anong pangalan nun? Yung bagong Solicitor General ngayon, si Birabare. Anong pangalan nun mga kababayan? Paki-comment nga. Berbarbare. Hindi ko maalala yung pang-apelyido niya eh. No, ang bagong Berberabe. Ayan, si Berberabe, no? Solicitor General Berberabe na isang taga Batangas, no? Matapang, matalino. Noon mga kababayan, noong pumutok itong issue na patungkol sa ICC, itong si Minardo Guevara, no? Ayaw sumipot. Kung naalala ninyo, di ba pinapapunta ni PBBM si Minardo Guevara sa ICC para kausapin si Digong, ayaw niya. Kausapin ang taga-ICC nung pagka-aresto kay Digong, ayaw sumipot ni Minardo Guevara kasi wala daw jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Pero ngayon mga kababayan, bumaliktad na, nag-iba na. Nag-iba na mga kababayan. Abogado ng pamahalaan, nagbago na ang posisyon. Noon ayaw pang humarap sa ICC, ngayon open na. According po dito mga kababayan, no, kay Attorney Berberabe, mga kababayan, Darlene Berberabe, no? At meron ako ipapanood sa inyo na mismo nang galing kay Mike Abe, no? Si Mike Abe mismo nag-react niyan, mga kababayan, na ang abogado ng pamahalaan or Solicitor General, no, nagbago na ang posisyon. Dati ayaw manghimasok diyan sa ICC. Ngayon, bukas na bukas. Pakinggan niyo mga kababayan. Naku, ito na yung matindi. Ano 'yon? Nagbago ang galaw ng ating Solicitor General. Oo. Ang abogado ng Estado o ng Pilipinas. Patay. Okay, kaya nagbago. Kasi ngayon po, ang may hawak nito ay Solicitor General Berberabe ng lalawigan ng Batangas. Patay ka ngayon. Matalino, matapang. Ano nga bang ibig sabihin dito, mga kababayan, ni Sir Mike Abe? Ang ibig iparating or gustong iparating dito ni Sir Mike Abe, mga kababayan, ay nagbago na ang posisyon ng Solicitor General. Dati si Minardo Guevara, ngayon ay si Darlene Berberabe. Anong pangalan nun? Nakalimutan ko. Berberabe, no, mga kababayan. So sa madaling salita, wala nang takas si Bato dito. Wala nang takas si Bongo dito. Bakit? Bukas ang himpilan ng Solicitor General para makipag-coordinate or makipag-dialogo, no, sa ICC laban dito sa mga kaso nitong mga international criminals na walang iba kundi si Bato, si Bongo, si Digong, yung mga crimes against humanity. Mga kababayan, Marcolita, underestimate yan
Itong si Darlene Berberabe, in-underestimate ni Marcoleta. Si Marcoleta kasi abugadong sinungaling yan eh. Continue natin. Anong sabi ni Sir Mike Abe? Ito yung pumalit kay Minardo Guevara. Ombudsman Guevara, Oh, dating Ombudsman, dating Justice Secretary at dating Solicitor General si Guevara. Ayan na. Nung dating Solicitor General, ang sabi niya, hindi sila makikialam sa issue ng ICC. Yan ang sabi nga. Lalo Diba? na doon sa mga Kung naalala nyo noon mga kababayan, nung pumutok itong inaresto si Digong, ang sabi ng Solicitor General, ayaw nilang humarap doon para hindi makipag-coordinate ang Pilipinas. Kasi wala na daw jurisdiction ang Pilipinas sa ICC kasi tinanggal na nga ni Digong ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC. So ngayon, ayaw na nila manghimasok. Ngayon mga kababayan, nung pinalitan na ni Attorney Darlene, itong si Minardo Guevara, eto na. Bukas na ang Solicitor General or abogado ng ating bansa, no? Yung abogado ng pamahalaan ng Palasyo ng Pilipinas ng Malacanang, na open sila sa pagkikipag-dialogo kung ano man ang ipaparating ng ICC, ano man ang mga dapat pag-usapan, open na sila, willing na sila makipag-coordinate. Ayan na, patay. Pag ibig sabihin mga kababayan, kung willing ang abogado ng pamahalaan na humarap, sa madaling salita, kung ano man ang gusot, kung ano man ang problema, kung ano man ang dapat ayusin, ay maaayos at mapatutuwid ang mga baluktot, no, na pangyayari. Continue. mga problema ng mga kinasuhan dahil tayo daw po ay walang jurisdiksyon sa International Criminal Court. Dahil hindi na tayo member. Yan ang kanyang paniniwala. Yan. Pero ito, ilang buwan na nakaupo si Solicitor General Berberabe. At ito yung kanyang ginawa. Sabi niya, tatayo at tinayo na ng abogado ng Pilipinas ang paninindigan dapat maging abogado ng gobyerno ang Solicitor General, pangatawanan na tayo ay may karapatan ng Estado tungkol sa pagpapatupad ng mga kautusan ng ICC. Nako. Okay? Sa mga warrant of arrest. Ito po ay inilabas ng Solicitor General matapos magpetisyon yung Hello po, Mama Jorda. Bato de la Rosa. Ayan na, si sa Korte Torion. Suprema na parang ang issue ay huwag payagan daw ng Korte Suprema at illegal daw na nakikialam o hindi daw dapat nakikialam ang Pilipinas or dapat daw dapat daw po ay proteksyonan ng Pilipinas at ng Philippine law ang Senador Bato de la Rosa sa posibleng pag-aresto sa kanya Patay. ng International Criminal Court. Ang tanong ngayon, kasi nag-file ng petisyon ang abogado daw ni Bato, si Torion, na dapat proteksyonan daw ng Pilipinas law o batas ng Pilipinas si Bato na bawal arestuhin, bawal ganun, na hindi pwedeng pumasok dito ang kung ano mga banyagang warrant, ganyan-ganyan. Ngayon mga kababayan, sa panahon ni Digong, ganun yun. Sa panahon ni Digong ganun, kasi bakit? Si Kibuloy nga, 2014, meron ng warrant of arrest ng FBI, di ba? Sa red notice sa FBI, 2014, andun na siya. Pero hanggang sa nag-2016, 17, hanggang nag-2024, 2025, tsaka pa siya na-aresto. Di ba, mga kababayan? Pero in Philippine Court, hindi sa Amerika. So ngayon, mga kababayan, kung sa panahon ni Digong, sa panahon ni Digong, okay yan. Pero ngayon, panahon ni PBBM to eh. Panahon ni Marcos to ngayon, mga DDS. Uy, matulog kayo. Gumising kayo bukas. Panahon ni Marcos ngayon. Kung ano man ang mga utos ni Digong doon, wala nang papel yun, wala nang saysay. Wala nang expired na yun. Bakit? Ito paalala ko mga DDS. Hindi porket si Digong ay naging presidente, kung ano man ang inutos niya noon ay accessible pa rin hanggang ngayon. No! Bakit? Wala nang power si Digong. Isa na siyang matandang mamamatay at mabubulok sa ICC. Ang presidente ngayon, si Marcos, hindi si Digong. Kaya kung ano man ang sabihin ni Digong, wala nang saysay yan.
Maliban na lang kung kayo mismo susundin ninyo yung sinasabi niya. Kasi di ba laging sinasabi ng mga DDS PRRD. Ano ba ibig sabihin ng PRRD? President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na po siya president. Lagyan ninyo ng F. FPRRD o former president. Huwag niyo lagay na PRRD. Kapal na mukha ninyo. Hindi na siya presidente. Hindi na siya presidente, Ma'am Arlene Pabular, di ba? Expired na si Digong. Sa madaling salita, malapit na siya mamatay. Sa pangalawa, wala na siyang power. Hindi, siya po isang senior citizen. Wala na, isang matandang hukluban na yan na nag-aantay na lang ng kamatayan. Isang bulati na lang pipirma dyan. Wala na. Ulitin ko mga DDS, tigilan nyo yung kakatawag ninyo ng expired na. Lagay nyo dyan, XPRRD. Sa madaling salita, expired na si Rodrigo Roa Duterte. Expired. Tigil-tigilan nyo yung kakatawag ninyong PRRD. Ngamoy banig na nga, walang ligo-ligo eh. PRRD pa rin kayo ng PRRD. Expired PRRD. Ganun. Expired president. Tapos na siyang power, 6 years lang siya eh. Diba? Wala nang power si Digong. Kaya itigil nyo yung mga sinasabi ninyo na, bakit appointee ka ni Digong ay dapat masunod. Tangina nyo. Wala nang power si Digong, oy. Yung kay Digong, pangalan na lang nagdala sa kanya dyan. Yun ang katotohanan. So ipagpatuloy natin kay Sir Mike Abe. Ngayon, ang sinasabi ng Solicitor General, ipagtatanggol niya ang Estado kung ano ang kailang ginawa. Patay. Ibig sabihin, basta mayroong warrant of arrest, yung katulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ang paniniwala ng Solicitor General, tama yun. Patay! Obligasyon yun ng Philippine Government. Hala! At kung sakaling magkaroon ulit ng mga warrant of arrest galing sa ICC, ipagtatanggol yan ng Solicitor General. Kinukontra, madaling sabi, ng Solicitor General ngayon, yung petisyon ng kampo ni Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Kasi ganito yan mga kababayan. Ang sabi kasi ng Solicitor General ni Ma'am Darlene Berberabe, nag-file daw ng petisyon itong kampo ni Bato na kailangan ilabas daw ni Boying itong warrant of arrest kung totoo mang meron o wala. Kasi at kailangan din daw na protektahan si Bato. Sabi naman ng Solicitor General na si Ma'am Attorney Darlene Berberabe na walang sapat na basihan or batayan ang petisyon ni Bato kasi nga kung sinabi mong kailangan ilabas, ang maglabas lang po niyan ay ang Interpol at ICC. Walang power si Boying. Kasi yung kay Boying, kwento lang yun. Ba't kayo naniniwala sa kwento? Diba? Kwento lang yun na may warrant nakita niya. Pero pag tinanong mo may kopya ka ba, pag sinabi niyang wala ka magawa. Kwento lang naman yun. Ba't mo paniwalaan? Diba? Paniwalaan mo kung nandyan na. So ngayon mga kababayan, binasura ng Solicitor General or Office of the Solicitor General ang petisyon ni Bato na ipalabas daw di umano itong warrant of arrest. Bakit si Boying ang maglabas? Wala namang power si Boying dyan. Si Boying ombudsman, hindi siya DILG. Hindi siya PNP, hindi siya NBI at higit sa lahat, hindi siya authorized na maglabas niyan. Bakit napaka-agresibo nila? Bakit gusto nila ipakita agad? Bakit? Kung nandyan agad ang warrant of arrest, susuko ba si Bato? Pag nalaman ni Bato na totoo talagang meron, alam ko sa magtago yan. Ibig sabihin, ng tago si Bato, sa madaling salita, alam na niya. Kaya nga, alam nyo sa totoo lang, mga DDS, kung talagang mahal nyo si Duterte, kung talagang mahal nyo si Duterte, isurrender ninyo si Bato, ipaako nyo lahat kay Bato ang kasalanan. Makakauwi si Digong. Makakauwi si Digong pero ilang taon, ilang buwan pa yan, baka another 8 months na naman ang ihintayin bago i-accept ng ICC na akuhin lahat ni Bato ang kasalanan. 8 buwan na naman ang ihintayin yan. Kasi sasabihin ng mga DDS yan, tama nga yan Ken, ipalit ulo na lang si Digong at si Bato para makauwi naman si Tatay Digong bago mamatay. Ang tanong, papayag ba si Bato? Dito kayo ngayon magtanong mga kababayan, si Bato ba talaga DDS? Si Bato ba talaga DDS? Yun ang malaking tanong eh. DDS ba talaga si Bato? Mahal ba talaga niya si Digong?
Kasi kung mahal niya si Digong, sumuko na siya, pauwiin niya, siya ang pumalit doon. Saluin niya lahat ng responsable. Siya ang responsible doon. Akuhin niya lahat ang kaso, makakauwi si Digong all around si Bato. Yeah? Sabi ni Sir Kendry. Ang tanong ngayon mga kababayan, doon pa nga lang sa Hong Kong alam ni Bato na may waran si Digong, pero hindi niya sinabi. Nagtago siya, hindi siya sumama doon sa rally sa Hong Kong. Anong ginawa niya? Nagtago siya, inantay niyang makauwi si Digong, inantay niyang arestuhin sa sa NAIA, tsaka pa siya lumabas. Di ba? Kita ninyo, ang tanong ngayon, DDS ba talaga si Bato? Ginagamit lang kayo ni Bato. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, alam ko namang hindi kayo bungol, pero mga bobo nga kayo. Manawagan kayo na sumuko si Bato, palit ulo kay Digong. Kasi kung tutuusin, si Bato ang nagkumandyan. Ang utos ni Digong ay hulihin ang adik, patayin kumanlaban. Pero anong ginawa ni Bato? Plinantingan ng baril yung kamay, binaril kahit wala namang baril, tapos para sabihin ng laban, pinahawak ng baril. Pero sa utos ni Digong, hulihin ang adik, patayin kung manglaban. Ngayon, paano manglaban kung 10 pulis na kapaligid, isa lang yung adik? Do you think kaya pang manglaban ng adik kung nakapaligid doon 10 pulis, tas ikaw nakaganyan, wala kang kamalay-malay, barilin ka dito, pak! Para sabihin ng laban, paplantingan nila ngayon. Anong sabi ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno? Manufactured evidence. Kaya kung tutuusin mga kababayan, mas mabigat talaga dapat ang kaso ni Bato kaysa kay Digong. Si Digong kasi given na yun ng utos siya. Arestuhin, patayin kung manlaban. Pero hindi sinabing magplanting ka para sabihin ng laban. 'Di ba? Kaya mga DDS, ang panawagan ninyo, pauwiin si Digong, ipalit si Bato. Manawagan kay ngayon, Bato, sumuko ka na para makauwi si Tatay Digong nila. Kasi alam naman natin na si Bato talaga ay hindi po DDS yan. Hindi talaga DDS siya. Bakit? Kung DDS si Bato, edi sana sumuko na siya para masamahan niya si Digong dun sa loob. Sa madaling salita, hindi siya sumuko, ayaw niya samahan si Digong, wala siyang pake. Hindi siya DDS. Niloloko lang kayo. Niluloko lang kayo, mga DDS. Yan ang katotohanan. Naku po. Niluloko lang kayo. Ginamit, alam nyo sa totoo lang ito, i-rewind natin ang i-rewind. Si Bato noon, hindi talaga yan siya DDS. Si Bato ay isang kakamping talaga yan. Alam nyo ba si Bato, sa nag-umpisa, umingay ang pangalan. Ganito yan. Sa panahon ni Presidente Pinoy, si kapatid ni Chris Aquino, anak ni Cory Aquino, si Pinoy, President Pinoy. Si President Pinoy noon, namili siya kung sinong gawin niyang PNP chief. Namili siya kung sinong gawin niyang PNP chief, isa si Bato. Isa si Bato dyan. Kasi paborito nga siya ni Pinoy. Ngayon mga kababayan, noong hindi napili si Bato ni Pinoy, alam niyo ginawa ni Bato? Bumalingbing kay Digong. Nung inassign siya ni Pinoy sa Davao, doon na nagpakitang gilas kay Digong, nagpakitang gilas kay Sara. Kaya nung nanalo si Digong, ginawa siyang PNP chief, di ba? May kwento yan, mga kababayan, may kwento yan. Ito, hanapin ko lang Hanapin natin. Wait lang, mga kababayan. Para maano ninyo malaman ninyo. Ito. Dito tayo sa Google, mga kababayan, para malaman ninyo. Ito. Si Bato ba ay isa sa pinipili ang PNP chief sa panahon ni Pinoy? Wait lang De La Rosa rank before PNP chief. Ito, ulitin ko. Si Bato de la Rosa ba ay isa sa pinipili ang PNP chief sa... wait lang. Si Bato de la Rosa ba ay isa sa pinipili ang gawing PNP chief sa panahon ni Pinoy Aquino? Ito mga kababayan. Ito po kasi yan, mga kababayan. No regrets if you are going to given the chance to do it again. I will do it again, the same approach. Ayan. Ito yung sinabi mga kababayan.
Si Bato kasi, Senator Bato, proud accomplishment. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, ito si Bato bago naging PNP chief, isa siya sa pinipilian nung panahong administrasyon ni Pinoy gawing PNP chief. Ngunit mga kababayan, hindi po siya ang napili. Kaya ngayon, inassign siya sa Davao, nagpasikat doon kay Digong, ginawa siya ngayong PNP chief. So ang nangyari mga kababayan, bukod sa PNP chief, ginawa siyang senador. So naging senador siya, naging manok na siya ngayon ni Digong, tagapagtanggol kay Sara, tagapag-ano kay Digong, para itong mga Duterte ay kanilang harangin. 'Di ba? Sa madaling salita talaga mga kababayan, hindi na po tayo magtaka. Correct ka, idol, tama, lagi yung nire-report mo, kaya everyday ako nanood sa'yo. Totoo yan mga kababayan, kaso lang hindi na medyo matagal-tagal na to Ano bang year si Pinoy naging presidente? Anong year si Pinoy naging president? Totoo po ba na si Bato ay isa sa pinipili bilang PNP chief nung panahon ni Benigno Aquino Jr. o the third? Ayan Malacanang, hindi maano mga kababayan, hindi siya lumalabas Pero alam ko isa yan sa pinipilian noon, si Bato, 2010. Totoo ba na si Bato ay isa sa pinipili bilang PNP chief sa panahon ni Pinoy nung siya pa ang Pangulo ng Pilipinas noong 2010? Ito po mga kababayan. Ito yung Wikipedia kay Bato. So dito nakalagay, Duterte picked De La Rosa as next PNP chief, number 1. Naka-arkibo o Wayback Machine. Ito ang sa ano to? Maling banggit, invalid, sabi dito. Ito mga kababayan. Yung kaanuhan ni Bato, nakalagay dito. Kasalukuyang nanunungkulan, unang araw ng panunungkulan Hulyo 2019. Kawikaan ng Bilangguan, Direktor General ng Kawanihan ng Bilangguan. Nasa pwesto. April 30, 2018, October 12, 2018. Pangulo si Duterte ay ginawa siyang PNP chief. Ito, Hulyo 1, 2016 to April 19, 2018. Ginawa siyang PNP chief. Ayan, isinilang, tapos kabataan, partido, PDP Laban, asawa, komendante, anak, alma mater, ayan, trabaho, pulis. So, basta pagkakaalam ko mga kababayan, si Bato de la Rosa ay dating isa sa mga pinipili, bilang, bilang hipe dapat ng PNP chief sa panahon ni Pinoy. Ngunit noong inassign siya sa Davao, ayun, ginawa siyang hepe ng Pulis Davao. 2010 po si Pinoy naging president. Ang pagkakalam ko, isa si Bato Ngunit, nadismaya po si Bato, mga kababayan, nung hindi siya napili, kaya bumaliktad siya kay Digong. Actually, si Bato is kakamping talaga yan. Si Bato, noon. Kahit i-check nyo mga kababayan, hindi ako nagkakamali. Kahit si Harry Roque, hindi po yan DDS. Si Harry Roque dati, siya po yung abogado ni Jennifer Laude, yung isang transgender na pinatay ni Scott Pemberton, na isang Philippine Marines, American Navy ba yon? Si Scott Pemberton, yung pumatay na binagok yung ulo ni Jennifer Laude doon sa may bowl, Inidoro. Si Harry Roque po, ang lawyer noon, panahon ni Pino yun, 2010. So nagulat ako mga kababayan na si Harry Roque ay naging DDS na. Totoo yan. Ako, sa totoo lang, magbasa-basa kayo way back 2010, 2011, 2012. Totoo yan. Si Jennifer Laude, sa Subic yun, sa Olongapo ata yun. Si Jennifer Laude, isang transgender yan. May jowa-jowa siya na si Scott Pemberton, isang US Marines or Navy, na napatay niya, nabagok niya yung ulo ni Jennifer Laude, tapos nilagay niya yata sa maleta. Tapos ang abogado nun ay si Harry Roque. Tapos, kinakalampag pa nga ni Harry Roque nun si Digong. Grabe ang birada ni Harry Roque nun. Nagulat ako mga kababayan, si Harry Roque naging DDS na. Anyari? Harry Roque? Naging DDS ka na. Nagtatanong lang Bakit? Mga kababayan, yun po yun.